Paano magpabunga at magparami ng bunga ng sili? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Tuwing nagpo-post ako ng mga napitas kong sili ay may mga nagtatanong tungkol sa pagpapabunga. Kung ano ang mga paraan na ginagawa ko para mamunga ng marami ang mga tanim ko. At kung ano ang problema at solusyon sa sili nilang bulaklak lang ng bulaklak pero hindi naman natutuloy at nagiging bunga. Kaya ito, ginawan ko na ng vlog para mas maipaliwanag kong mabuti ang mga paraang ginagawa ko para sa masaganang ani. Unang-una ay matabang lupa. Lagi ko itong sinasabi sa mga kapwa ko grower na nagsisimula pa lang. Bago ang lahat, ang pinakaunang hakbang at susi sa masaganang ani ay matabang lupa. Hindi kailangang gumastos ng mahal para sa matabang lupa. Maraming libreng materials na nasa paligid natin. Halimbawa ay ang mga kitchen scraps o pinagbalatan ng mga gulay na niluluto natin. Ibaon ito sa lupa at hayaan mabulok bago pagtaniman. Pwede rin gumamit ng loam soil o garden soil basta buhaghag tapos ay haluan ng compost, animal manure o vermicast. Itong gamit ko ay recycled na lupa. Lumang lupa na pinagtaniman ko ng kamatis at dinagdagan ko na lang ng vermicast para tumaba. Kapag maganda ang lupa ay hindi na kailangan mag-apply ng fertilizer weekly, kahit once or twice a month na lang, pang suporta. Pangalawa ay yung container na pagtataniman. Para to sa mga nagtatanim sa container na tulad ko. Ang ginagamit kong taniman ay 2 to 5 gallons. Tapos dapat ay may butas sa ilalim at gilid tulad nito para hindi mababad sa tubig ang mga ugat at mas maganda ang airflow sa lupa. Mas malusog ang mga ugat. Siyempre kapag malusog ang mga roots ay mas makakapagbigay ito ng mas maraming bunga. Pangatlo ay pruning. Sa experience ko ay napaka-importante ng role ng pruning sa dami ng ibubunga ng sili. Habang ganito palang kaliit ay pinuputol ko ang dulo o talbos. Ang mangyayari kapag tinalbosan ay maglalabas ito sa mga singit-singit ng mga sanga. Tulad nitong mga pinutulan ko dito. Ayan at naglalabasan na sila. Kapag ganitong maraming sanga, ibig sabihin ay maraming lalabasan ng mga bulaklak at bunga. Kapag hindi naman nagprune ay magsasanga pa rin. Pero hindi ganun karami tulad ng mga nitong tinalbosan. Pang-apat ay tamang sikat ng araw. Kailangan naaarawan ang tanim nating sili ng 4 hanggang 8 oras araw-araw para maging malusog at mamunga ng maayos. Ang ginagawa ko pagkapunla pa lang ay nilalagay ko na agad sa lugar na naiinitan maghapon. Para kapag tumubo ang mga seedlings ay makakasagap sila agad ng energy galing sa sikat ng araw para maging malusog sila. Kapag nasa stage naman ng pamumulaklak at hindi sapat ang nakukuha nilang sikat ng araw ay hindi nabubuo ang mga bunga, natutuyo lang at nalalaglag. Kaya importante ang lokasyon kapag magtatanim. Panglima ay proper watering. Hindi kailangan araw-araw magdilig, maliban na lang kung sobrang init sa inyong lugar at talaga namang natutuyo ang lupa, tulad nito. Kapag ganito nakatuyo ang lupa at hindi na dumidikit sa balat ko kapag kinakalkal ko ay tsaka lang ako nagdidilig. Mga every 2 to 3 days. Kapag sobra sa dilig ay naninilaw ang halaman at naglalaglagan ng mga bulaklak. Ganon din kapag kulang sa tubig, kaya importante na sakto lang. Ang the best time ng pagdidilig ay sa umaga at kapag malapit na maggabi para ma-absorb ng lupa at ng mga ugat ang tubig. Pang-anim ay paglalagay ng pataba at least once a month. Naglalagay ako once lang ng vermicast kapag nasa fruiting stage na ang halaman para mas masuportahan ang mga bunga. Once lang ako naglalagay kasi mataba ang lupa. Pang-pito ay pagtatanggal ng mga unang bulaklak. Ginagawa ko ito kapag maliit pa ang halaman at kung sa tingin ko ay masyado pang maaga at hindi pa kayang suportahan ng halaman ang mga magiging bunga nito. Tulad nito, masyado pang maliit para mamunga. Kapag hinayaan ko itong mamunga, ay sa bunga na lahat mapupunta ang nutrients ng lupa. Sa bunga na siya nakafocus, dahilan para humina at maaaring magkasakit ang halaman.
Kaya tinatanggal ko muna ito para mag-focus ang energy at nutrients sa pagpapalaki at pagpapalago ng halaman. Kapag medyo malaki na tulad nito ay saka ko hinahayaang mamunga. At ang panghuli ay yung pagtatanggal ng mga dahon dito sa ibaba, lalo na yung mga naninilaw at matatanda na dahon. Kapag tinanggal ang mga to ay magfo-focus ang nutrients sa taas. Yan ang mga paraang ginagawa ko sa pagtatanim ng sili. At talaga namang nakakapagbabunga ako ng marami. Kaya sana ay makatulong din ito sa inyong pagtatanim. Until next time! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay, ay nagbebenta ako ng mga seeds na galing mismo sa aking harvest. Bisitahin lang ang aking Facebook page to see more varieties and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!